Hi guys, it's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel. And for today's vlog, ay pag-uusapan natin yung regarding about Papa Life regarding on scam and hack. Ano nga ba ito at paano nga ba maiwasan ito? Ano nga po ba ang iba't ibang scam dito kay Papa Life? Tita Laika. Meron doon na nakikipag-trading kayo. Ano nga po ba yung trading? Ito yung way ng mga agent or host na kung saan pinauso nila ito na nakikipagpalitan sila ng gift. Para nang sa ganon, yung points sila ay maging points po. So maghahanap sila dapat ng trusted person nila at doon sila makikipag-trading. Of course, kung hindi nyo kakilala yung nakikipag-trading sa inyo, bakit kayo makikipag-trading sa kanila? Kaya nga maganda kapag may agency kayo. Para doon kayo sa mga trusted person ninyo or kakilala ninyo, makikipag-trading. Meron ding nai-scam sa pagbili ng coins. Dapat hindi kayo bumibili ng coins sa mga hindi nyo kakilala. Hindi po porket nagbigay sila ng salary chart or kaya mababang presyo, ay legit na sila. Always check their legitimacy. Pwede nyo silang i-stock mismo sa Popolife hanggat maaari, doon kayo mag-usap, or kaya kung sure kayo na yun ang FB niya at WhatsApp number, why not to buy? Pero kung hindi, wag po. Okay? Nasa inyo naman po yan kung bibili kayo or pakakaingatan ninyo yung perang pinambibili ninyo. Pag-usapan naman natin ang hacking. Kadalasan, yung mga ibang user, kapag sila ay nakikipag-trade, sila ay nagbibigay din ng personal information nila sa ibang tao. Yung mga nakaka-tradean nila ay sinasabi na, ma'am, or kaya sir, itong bigay nyo sa akin na gift ay napunta sa points to be confirmed. Kahit na yung coins na pinambili mo or pinanlaro mo by winning that coins is hindi po galing sa Google and Apple Store. So, ganun pa lang na salita, fishy na kagad. Or kaya, ma'am, gusto mo po ba na mapunta directly yung points sa account mo? Mga ganong salita, alam nyo nang siguradong na-hack na yung account ninyo. So, they would ask about sa PIN. May magte-text daw sa inyo. First thing na lang kukunin is yung buong phone number ninyo. Minsan magsasabi sila ng last 2 digit of your number. Or kaya sasabihin nila na magpalit kayo ng password like admin 2024, Popo Coinseller 2024, Popo 2024, 2025, kahit anong taon pa yan. Kapag gano'n na inutusan kayo mag-change ng password ninyo, bakit nyo susundin? Kung hinihingi po kung ano yung pinanlogin ninyo, bakit nyo ibibigay? Yung withdrawal password ninyo, bakit nyo ibibigay sa ibang tao? Dapat mga ganong bagay pa lang, dapat alam nyo na sa sarili ninyo na kaya nga po tinawag na personal information kasi dapat kayo lang po ang nakakaalam. Meron kasi mga user na kapag na-hack sila or kaya na-scam sila, they will blame Popolive, which is kasalanan nyo naman yun. Okay? Wala pong maloloko kung walang magpapaloko. Bakit yung bibigay yung personal information nyo sa ibang tao? Bakit po? Kasi uto-uto kayo. Sakit talagang pakinggan kapag na-realize mo na, oo nga no, uto-uto ko, bakit ko nga naman binigay yung personal information ko sa ibang tao? Kaya wag nyo pong i-blame yung applications sa mga bagay na kamalian ninyo. Kagaya niya ng pag-trade. Dapat po, kung kayo makikipag-trade, sa kakilala nyo lang po. Bakit kayo nakipag-trade sa hindi nyo kakilala? Porket mataas po yung level, paano kung yung mataas na level na yon is hack yung account niya? So, parehas lang kayo. Parehas lang kayong nalinlang. Usapan natin kung paano maiwasan to. Simple lang. Huwag kayong makikipag-trade sa hindi nyo kakilala. Huwag nyo ibibigay yung personal information nyo sa ibang tao. Kahit ano pang pong sabihin nila, kahit anong mabulaklak na sasabihin nila sa inyo, kagaya ng meron silang binibigay na free coins, binibigay silang VIP, may binibigay silang wave para maging coin seller kayo, or kaya payroll agent kayo, huwag kayong maniniwala. And if someone was pretending to be a customer service, of course, hindi kayo basta-basta maniniwala. Dapat dyan. Okay? Kung may mga questions kayo, you can drop it on my live. My user ID is 79170. And if someone was pretending to be me, isa lang po ang WhatsApp number ko. Makikita niyo po yun sa moments ko. Nasa sa inyo yan kung magpapauto lang po kayo sa ibang tao. Ang ating utak ay binigay po ni Lord para gamitin natin. Don't trust anyone easily. Thank you for watching and see you on our next Real Talk
tutorial. Yun lamang po. Thank you! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.